Hello mga kabibig! Welcome back sa Limbang YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako po. Naku, marami ang nagtanong Kabibig. Oo nga, pinagbigyan ng Iran government, kinausap ng ating DFA Secretary Yaba Kabibig, oo. Foreign Affairs Secretary Lazaro, tapos nakipag-usap kay Iranian Foreign Minister Arakchi on safe passage in the Strait of Hormuz. Pero iba yata ang reaksyon sa isang Facebook fan page na may pangalan Iran Military. Naku po. Naku, sabi naman ni ato dito, Iran pinayagan ang pagdaan ng barkong Pinoy sa Strait of Hormuz. Pinayagan ng Iran ang ligtas na pagdaan ng mga barkong may bandilang Pilipino at mga Filipino seafarers sa Strait of Hormuz. Nakuha ang kasunduang ito matapos ang pag-uusap ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro at Iranian Foreign Minister. Ayon sa DFA, mahalaga ito upang masiguro ang kaligtasan ng mga Pinoy seafarers at ang tuloy-tuloy na supply ng langis at iba pang enerhiya sa bansa. Malaki ang epekto ng pakisara ng naturang daanan ng supply ng langis dahil halos 98% ng inaangkat na krudo ng Pilipinas ay mula sa Middle East. Pero kabibig ba, may nakitang mga posts itong Iran military. Po mga kabibig, ito i-share ko lang sa inyo ha. Kasi gusto ko lang, parang pinagtawan na nila si BPM at ang media. Ito yung post ng Iran military. For some reasons, Filipino ships will also be allowed to pass through the Strait of Hormuz. Filipino media reports. Parang iba yung iba yung atake nila sa sa impormasyon. Sabi doon sa Iran military, the Philippines is an ally of the USA and an Israel supporter, but the oil crisis is getting severe, very severe there. Ooh, ano yan? Parang yatang mali ang interpretasyon or mali ang ating kalkulasyon sa napag-usapan. Di ba, kabibig? Parang ito from Iran I don't know, kabibig ha, nabasa ko lang to at gusto ko lang balita sa inyo. Sabi ng ilang netizen, and is that believable with Edka Base? Sabi nga, you are free to enter, we cannot guarantee your exit. Anong masasabi niyo, Auntie Claire? Giatik na punta. Naku po, pinasakay na naman ang mga Pilipino. Ito kabibig Ito ha, Iran let 6 Bangladeshi ships to pass through Strait of Hormuz safely. Handshake. Tapos, for some reasons, Filipino ships will also be allowed to pass through the Strait of Hormuz, Filipino media reports. Sarcasm daw ito kabibig yung emoji na ito. Hala, sarcasm? So meaning, ano ba, katotohanan kaya yun mga kabibig? Ang gulo-gulo Di ba? Sobrang gulo mga kabibig. Sabi nga ni dito ni Mark Anthony Lopez. Sabi niya, ito ang komento niya. I don't understand this. There is no such thing as a Filipino vessel transporting crude or refined oil from the Middle East to the Philippines. Pwede pa Philippine-bound oil vessels or tankers, but these tankers or VLCC, very large crude carriers, are not from the Philippines. Iba ang kanilang port of call and kinokontrata lang sila ng the likes of Petron or other oil companies or importers, gaya ng Russia tanker na dumating recently. So di ko gets ano itong binibida ng DFA dahil if ever ang mga foreign na may-ari ng mga tankers and their respective governments ang nakikipag-coordinate sa Iran para sa passage clearance ng Strait of Hormuz. Even itong issue sa mga Filipino seafarers, di ko gets paano magsasabi ang Iran na basta may Filipino seafarer ang isang tanker, pwede nang dumaan. Parang ang labo naman yun.
Baka pwede pa siguro na sabihin ng Iran na pag may na-seize sila or na-hold na tanker or vessel, hindi nila sasaktan ang mga Filipino crew on board at i-release agad from detention. Pwede. Generally, hindi ko talaga gets what kind of diplomatic or mutual agreement this administration managed to enter with Iran. Sa totoo lang, wala tayong leverage nor influence to even matter sa current Middle East imbroglio. In fact, we are even considered as a target by Iran because of this effing government sold our country to the US. Kung kaya pwede, huwag kayong manloko. Ooh. Hala ka. Hala ka mga kabibig. Parang, exactly, coming from a family of seafarers, nakakatawa tong announcement news ng government, mahilig talagang mangloko. Wala namang Philippine-flagged oil tanker ang Pilipinas. Agree, brother, I'm a seafarer before and the wordings they use are very fishy, opinion lang. Kaya siguro pumayag, Paps, kasi wala naman in the first place. Posible din mga kabibig. Kasi wala namang Philippine tanker eh. What is so difficult to understand, Philippine maybe not be the actual owner of the vessel, but it is operated by the Philippine and bound to Philippines, so I don't see any misleading statement on the news title. It is the same as renting a house. The landlord has a legal or actual ownership of the house, but the tenant can claim that it's their house as long as the lease, same logic. Sir, kailangan pa ba sabihin na ang title or the article kung sino may actual or functional ownership ng vessel? Ay, kailangan. DDS sila, di nila maintindihan po yan. Depende po sa interpretation nila sa Philippine vessel. Will they look at the flag na nakalagay sa barko? Will they look at the logo na nakalagay sa barko? Will they ask kung saan bound ang barko? Or will they look at the people na nakasakay doon sa barko? Wala po kasi talagang Filipina oil tanker. Galing po lahat sa ibang bansa. Bound lang sa Philippines. Meaning, maghahatid lang sa Philippines. Parang ganito, Qatar Airways na airplane, hindi pagmamayari ng Pinas, pero lumapag sa NAIA at ilang airports natin. So again, nakadepende pa rin sa Iran kung paano nila titingnan ang isang vessels kung ito ay Philippines or non-Philippines. Tama. Diba? Tama, may punto din mga kabibig. Diba? Ito din ang sabi ni Jason sa reaction ni Jason sa hinggil dito. May reaction si Jason sa sabi ni Mr. Jason sa mga kabibig, sabi ng DFA, pumayag na ang Iran na pagdadaanin sa Strait of Hormuz ang barko ng Pilipinas na may lulang crude oil. Magandang balita ito. Ang tanong, meron ba kayong alam na registered Philippine flag carrying crude oil vessel na nagbiyahe dyan sa Strait of Hormuz? Wala po ako natandaan na barko ng Guthong, William Lines, Tugo, Negros Navigation, Montenegro Shipping, Sulpicio Lines, Evergrande at iba pang ginagamit bilang barkong pangkarga ng crude oil mula sa Middle East. Ito ang nagdudumilat na balita. Kayo ba? May alam kayo? Ay, nga no. May punto dito si Jason sa. Sabi ni by Masoy Vlog, sa pagkakaalam ko, wala pong barko or oil tanker na may Philippine flag dahil rent lang lahat ng barko mula sa ibang bansa ang ginagamit ng oil company na nag-deliver dito sa Pilipinas. Para pala tayong umaasa sa ulap. Nakikita pero hindi mahahawakan. Hala ka. Kami ng mga komento ng ating mga netizen, mga kabibig. Yun yung mga komento ni na Jason sa parang, ang gulo-gulo. Wala nga tayong wala tayong Philippine tanker. Hindi nga tayo ang gulo-gulo nila. Di ba? May punto din mga kabibig. So, ito kabibig ba, itong nangyaring gulo pala noon, ay nakikita na ni Pangulong Duterte noon. Ang gulo ngayon, nakikita na pala ni Pangulong Duterte noon. Opo mga kabibig. So ito may isang video na kumakalat ngayon kung saan, na-predict na ni Pangulong Duterte ang mangyayari ngayon. So let's watch this video. Sa totoo lang, ma'am, itong nangyayari ngayon sa Ukraine, pati, it's oil. Sinabi ko na sa inyo at the beginning, hindi ko lang sinabi yung repercussions. But kasi ma'am, sabi yan sa inyo, she's an economist, yung export pati import natin talagang maderail dyan. And
for as long as we are dependent on the fossil oil, tataas ng tataas yan. I think that the war in Europe will be one of attrition. Pagka attrition, araw-araw, walang hinto na yan increase. I'd like to make a warning to itong mga association ng transport or everything. That is not the end. Every time that you complain and go into a demonstration, just make sure that you realize and understand the importance of oil and how it would affect all nations. Talagang magdaan tayo ng hirap. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos na magtapos na ako, bilisan na lang niya ang mga araw. Kasi kawawa talaga itong susunod, tignan niyo. Hindi ito na yung... Tama ka, bibig. Hindi, every day, the prices will increase and increase and increase Tama si Digo. until we can have a stable situation. The whole, lahat ng countries dito sa Pilipinas, makarecover. Tayo, hindi yung nakikita ninyong increases ngayon, wala yan. Tignan ninyo, as the days go by, tapos oil becomes a weapon of choice for nations. Russia, nandyan siya, but I really do not know how it would affect. Hindi man ako masyadong ano dyan. Pero tinitignan ko lang yung oil at yung gera ngayon. It will not end. It's an attrition. Yung patagalan na shooting each other. Wala tayong choice because the other alternative would be, if you want to finish it, you just push the button there for a nuclear war, and that will be the end of our worries. At sabihin ko, by that time, hindi na kayo mag-demonstrate dyan, kayong mga association ng mga drivers, operators, yan. Pag nuclear na, wala na tayong pag-usapan. Wala na tayong i-import. Pati, bakit man kayo tapos naman lahat. Pagbagsak niyang nuclear, one for each country, the Philippines will not be an exemption if war really breaks out. Because of the Americans, ito Clark Air Base ito, and they are there sa Olongapo, and the enemies of America knows that or know that may mga Amerikano na nakabase dito. Until now, there are a lot of American soldiers and there are weapons. We do not know if it is also for a war that would come, na sana hindi. Ewan ko. Pero I see a very dark, not really in desperation, but itong oil na ito, apektado lahat. Yung export, pati import natin, and how our economy is being run by oil. Without oil, ito lahat, it's a product of oil. Lahat yan. It's the machineries, the energy, that runs the machines there. Lahat makikita mo, gawa ng oil yan.
So, pati itong harap ko mo sa totoo. So there you go, kabibig. Di ba nahulaan ni Pangulong Duterte ang mangyayari ngayon? So yun lang, kabibig. Ano ang iyong reaction dito? Meron bang nagawa si Bongbong? Ay, ewan ko. Pinagtawanan yata siya ng Iran military na Facebook fan page. Yun lang, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.